Ang mga salingan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay bagay na may kinalaman sa puso na walang nakikita ito na isa man kung hindi si Allah lamang. Lumalakas ito sa pamamagitan ng dami ng pagsubaybay mo kay Allah at pagsunod at pagmamahal mo sa Kanya. Ang mga salingan ng pananampalataya ay anim. Ang unang salingan, pananampalataya kay Allah. Ito ay nagpapatotoong ganap sa pag-iral ni Allah at siya ang tagalikha ng lahat ng bagay at nagmamayari nito at ang tagapamahala sa sanlibutan at siya lamang ang may karapatan sa pagsamba at taglay niya ang ganap na katangian na walang pagkukulang dito. Ikalawang salingan, paniniwala sa mga anghel. Ang mga anghel, di nakikitang nilalang na nilikha ni Allah upang sumamba sa Kanya at sila ay may mga katawang mula sa liwanag. At bilang nila ay marami na walang nakakaalam sa kanila kung hindi si Allah. Sumasampalataya tayo sa kanila sa kabuuan at sa sino mang nalaman natin ang mga pangalan nila at mga gawain nila sa detalye. Ikatatlong salingan, pananampalataya sa mga aklat na ibinaba ni Allah sa mga sinugo niya, kabilang dito ang Quran na ibinaba kay Muhammad, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Ang Torah na binaba kay Musa, pangalagaan siya ni Allah. Ang Injil na binaba ni Jesus, pangalagaan siya ni Allah. Kaya pinaniniwalaan natin ng matibay na paniniwala na si Allah ay nagpababa ng mga aklat sa mga sugo niya na totoong salita niya ito at paniniwalaan natin na ang Quran ay ang aklat na ligtas mula sa pagbago at na ito ay tagabuwag sa mga nauna na gawa ang pagbago sa mga tao. Ikaapat na salinga, paniniwala sa mga sinugo. Nangangahulugan ito na naniniwala tayo na si Allah ay nagsaksi sa kanila ng mga batas at nag-utos sa kanila ng pagpapaabot sa mga ito. At ang una sa kanila ay si Sunu. Sumakanya ang pangangalaga. At ang huli sa kanila ay si Muhammad. Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. At kabilang sa mga sinugo ay si Jesus. Sumakanya ang pangangalaga. Siya ay lingkod ni Allah at sugo niya. Nananampalataya kami sa mga sugo ni Allah. Lahat sila at iniingatan namin na punahin ang isama sa kanila. At ang pananampalataya sa Propeta Muhammad ay binubuo ng una, ang paniniwala na siya ay sugo mula kay Allah para sa sanlibutan. Pangalawa, ang pakikinig at pagsunod sa Kanya. Pangatlo, at ang pagpapatotoo ng anumang dala niya. Pang-apat, at ang pagmamahal sa Kanya higit sa isa man. Ikalimang salingan, paniniwala sa huling araw. Ang mundo ay tahanan ng paggawa. Nilikha tayo ni Allah rito upang tingnan niya ang mga gawain natin. Kaya kapag namatay ang tao ay lumapit na siya sa tahanan ng paglilitis at paggantimpala. Sa araw na titipunin niya sila para bang hindi na sila nanatili kundi ng isang bahagi ng maghapon. Habang nakakakilalahan sila sa gitna nila, nalugi ang mga nagpasinungaling sa pakikipagtagpo kay Allah at sila noon ay hindi mga napatnunubayan. At ang paniniwala sa huling araw ay binubuo. Una, paniniwala sa araw ng pagkabuhay. Pangalawa, paglilitis. Pangatlo, ang paraiso at ang apoy. Ika-anim na salinga, paniniwala sa pagtatakda sa mabuti at masama rito. At ang kahulugan nito ay naniniwala ka na si Allah ay tagalikha ng mga bagay at tagatakda nito sa panahon at sa lugar. At siya ang tagapamahala sa lahat ng bagay. Kaya anumang tumama sa iyo na mabuti o masama ay pagtatakda ito mula kay Allah. At kasabay niyon ay ang pag-utos sa atin ni Allah na gumawa tayo at magsumikap tayo at natumahak tayo sa mabuting hanggat makakaya.